Welcome back mga kaubayan din sa aking YouTube channel. At ngayon ay wala na naman pasok, day off na naman, 2 araw walang pasok. At ngayon ay pupunta na naman ako ng grocery. Bike na naman tayo kahit malamig. At meron nga akong ibang nababasa na hindi naman nabago to, no? Kasi karamihan kasi sa mga OFW, dami kong nakikita na mga nagpo-post sa Facebook na kesyo may nagtatalo pa nga dyan so yung isa nag-post wala raw pera, tapos yung isa naman nag-comment na sabi, paano ka mawawala ng pera, ang laki-laki ng sweldo dyan sa South Korea, tapos sasabihin mo lang pera. Oo nga naman, ano. Pero may iba't ibang dahilan yan. Syempre, unang-una dyan, sinasabi nila na pag breadwinner, yung una yung breadwinner daw, panganay sa magkakapatid, at ang nangyayari ay parang inako ng lahat ng responsibilidad. Nandiyan na yung nagpapaaral ng kapatid. Siyempre, alam na natin yan, kapag panganay ka na magkakapatid, siyempre ikaw yung unang magkakatrabaho. Yung ibang kapatid mo, siyempre palagay natin wala pang mga trabaho, mga nag-aaral pa lang. Minsan talagang hindi mo maiiwasan yung ganyan nasa iyo lahat yung hingi. Mahirap din pag ganun, lalo pat panganay ka nga sa magkapatid, tapos meron ka na rin pamilya, may asawa at anak ka na rin. Mahirap. Kaya yung iba talaga dito ay nauubusan talaga ng pera. Tapos yung iba naman dyan, pagdating dito sa Korea, agad-agad kuha ng hulugan na bahay, kuha ng hulugan na sasakyan. Pagka ganun, wala talagang matitira. Kaya nauubusan talaga ng pera yung iba. Kagaya ko, ako talaga kinukontrol ko talaga mga kabayan. Nakakatulong naman ako sa magulang ko, sa magulang ng asawa ko, pero hindi naman ganun na sasabihin natin na aakuin ko na lahat. Talagang kinukontrol ko talaga. At pinapaliwanag ko sa kanila na siyempre ako ay may mga anak at maliliit pa, kailangan mag-ipon para sa pag-aaral. Kailangan talaga ipaliwanag mo sa kanila para maintindihan nila Kasi ang tumatatak kasi sa isip nila, porkit nandito ka sa Korea, malaki ang sweldo, isipin ng mga yan mayaman ka na Kaya ipinapaliwanag ko sa kanila na ayaw ko namang tumagal dito sa ibang bansa, na halos ayaw ko nang umuwi. Kasi nga, katulad ng iba, ay parang ayaw nang umuwi kasi nga halos lahat ng responsibilidad ay inako na. Paano naman yung ganun? Ang hirap naman ng ganun na may pamilya ka, may asawa at anak ka sa Pilipinas, tapos hindi ka na makauwi-uwi dahil ang dami mong obligasyon. Isa pa yan, yung sa laging may nangungumusta. Ako takot na talaga ako dyan sa salitang kumusta Dati nung wala pa ako dito sa South Korea, wala talagang kumbaga walang nag-a-add sa'yo sa Facebook, wala halos sa'yo pumapansin. Pag-upload ka sa Facebook, wala halos walang nanonood ng pag nag-upload ka ng video sa YouTube ay sa Facebook. Wala. Tapos nung nakarating na ako dito sa South Korea, ayun na. Yung mga dati mong kamag-anak, kahit hindi mo naman kamag-anak, apelyido mo lang, kukumustahin ka na. Tapos yung mga dati mong kasamahan sa pabrika na kumbaga hindi naman sa hindi maganda yung pinakita sa'yo, ngayon naiging mabait na. Tapos pagdating ng kumusta, ang sunod nun mangungutang na. Ay
sa ganun ay hindi ko naman sinasabi sa kanila na wala akong pera. Pag nangutang na ng pera, nag-message na, hindi ko na lang ni-reply. Pero meron naman akong mga kakilala na talagang alam ko na matino at talaga namang nagbabayad. Yun talaga pinapautang ko. Pero yung hindi ko talaga kilala, hindi ko talaga pinapautang. Kasi napakahirap talagang maningil. Madali lang magpautang pero napakahirap maningil. Minsan ikaw pa yung mahihiya na maningil eh. Naman yung dahilan kaya laging ubos ang pera pagdating ng sweldo, dapat na sigurong baguhin yung ganun. Dapat talaga magtira para sa sarili, para sa pamilya nyo. At dito kasi sa South Korea ay hindi naman kinseries katapusan ng sweldo dito, ano? Monthly. Isa kasi yung iba na sanay na ubos biyaya, tal next month sweldo na naman, ayun. Kaya yung iba ganun na nangyayari. Hindi nila alam na sa loob ng isang taon ay 12 beses lang susweldo. Natapos mo yung 4 years and 10 months, tapos wala kang naipon dahil nga sa mga obligasyon, ay hindi naman talaga masisiro kasi may benefits naman talagang makukuha. At ito ay kalimitan ay umaabot ng 1 million pesos sa pera natin yung benefits na makukuha pag natapos ang kontrata dito. Kaya lahat ng factory worker dito sa South Korea ay may benefit yan at siguradong may pera dala pag uwi, may ipon. Pera na lang kung may, pati yung benefits mo ay pangutang mo na, ay wala ka talagang may uuwi. Yung iba dito nalululong sa sugal. Ayun, malapit na tayo sa grocery. Buti na lang hindi masyadong mahangin ngayon. Tayo sa Imat. Bili tayo nito mga kabayan. Itong uy. Indomie. Masarap po mga kabayan. Hindi siya masyadong maalat. Mas masarap pa ito sa pansit canton sa atin. 자, 농심이라는 이름을 걸고 새로 나왔어요. 자, 여기는 유일하게 위해서 누가 생각이에요. 근데 매운 생각은 At bagong sweldo naman tayo mga kabayan. Bili tayo ng ito yung masarap eh. May pinaghalong manok sa kahipon. Yan. Ang
Ang presyo niya ay 9,981 sa 400 pesos sa pera natin. Pero medyo marami na rin siya. Yan. Mga meatballs. Ito yung mga pritong hipon. Hindi ko pa na-try bumili nito. Sunod na lang siguro. Bibili na naman ako ng gata, mga kabaya. Maggagata na naman ako kasi may binigay na naman baboy sa kantin namin, yung babae na nagluluto. Ayan, ang price niya 3,981. Ang gata, coconut milk. Lagi akong bumibili nito dito. Ito na naman, mga kabayan, bibili na naman ako nito. Gatas, veggie meal. Presyo niya ay 2,800 won. Sarap itong mga kabayan. Yung mga kabayan natin dito nandito sa South Korea ay masarap to. Try nyo bumili nito. Pang merienda. Dito masarap to eh. Kaso parang masyadong matamis. Dito tayo sa ito na lang, mamon. Yan, mga kabayan. Ang presyo niya ay yan 4,781. Ito yung hindi masyadong matamis. Mango juice, mga kabayan. Ayan. Masarap din to. Ayan, Del Monte. Ang laki na nito. 1.5 liters. Ang presyo niya ay 5,381. 기존 날보다 나를 30% 얇게 깎았고요. 60% 압축된 거예요. 면도기도 상하자고 다 들어가고. 얘 물건 몇 개 없어요. 여기 다 나가요. 네. 이거 면도날 이렇게 1+1이고, 이거 오늘과 내일만이에요. 그 기계도 이렇게 1+1. 이렇게 돼. 근데 이렇게만 사셔도 돼요. 2개 이상 구매시 50%니까. 아니면 이렇게 세트로 이렇게 사셔도 돼요. 나중에. 고객님, 나중에는 기회는 없어요. 이렇게만 사세요. 물건도 없어요. 이게 다예요. 32,400원이에요. 이렇게 해서. 날 15개. 이거 면도기 21,900원짜리예요. 근데 50%에서 이렇게 해서 32,400원. At bibili na naman tayo, mga kabayan, ng red wine. Itong red wine ng pangmahirap. Pinakamurang red wine dito sa Korea, 4,900 won. Siyempre, ito, mga kabayan, ang ganda. Ang ganda ng lagayan, yung chocolate. Hershey's Kisses. Ang presyo niya ay 4,781. Ganda. Ito iba naman, ganun lang. Bibili ako nito, isa. Dito na lang, mga kabayan, yung bibiliin ko at magbabayad na ako sa counter. Daming tao ngayon. Sabado kasi.
Sabado ng hapon, marami talagang tao dito. Uwi na mga kabayan at magluluto pa. Ang bigat na ng bag ko, daming laman. Parang na-flat pa yata yung gulong ng bike ko. Lambot na. Nandito na tayo sa aming kusina at ito mga kabayan yung lulutuin ko na naman na Bicol Express na hindi maanghang. Ito mga kabayan ay galing sa kantin, binigay nung Biyernes ng gabi at huhugasan ko lang kasi maanghang to mga kabayan. Ayaw ko nang maanghang, kaya huhugasan ko siya bago lutuin. Alam nyo na, sayang naman kung itatapon mo yan, di ba? Ito kasi yung tira noong Biyernes ng gabi, nung naghapunan, yung maraming tira binigay nung tagaluto sa kantin. At ito na, mayroon na tayong bawang, sibuyas, tapos yung alamang na maalat, may suka, may gata, yung binili ko kanina, mayroong nor, tapos may hindi ko na pala haluan itong betchin kasi baka lalong umalat. Saka itong pamintang durog at umpisahan ko nang lutuin yan. Umpisa na ang pagluluto. Mantika, canola oil, sibuyas at bawang, lagay ng alamang, gisahin ng konti ang alamang, lagyan ng pamintang durog. Mabungo na ang amoy ng alamang mga kabayan. Ilalagay ko na yung baboy. Wow! Ang bango mga kabayan. Tapos maya maya ay lalagyan ko na siya ng gata saka ng nor. Unahin ko na pala yung nor para maglasa na dun sa karne. Maya maya ng konti yung gata. Nailagay ko na yung gata. Lumapot na. Maganda talaga yung gata na galing Thailand. At maya maya ng konti ay luto na to. At ready ng pangpulutan saka pang ulam. Papaigahin ko lang ng konti yung sabaw para magmantika.